Mainit na balita. Tinanong sila ng isang reporter, ano nga ba ang ginawa ninyo doon sa 3 impeachment complaints na nauna sa ika-4? Ayon doon kay Attorney Zamora, yung 3 impeachment complaints daw ay ni-refer sa plenaryo. At doon sa plenaryo ay ikinonsolidate. May question mark siya dun eh. Bakit may issue yan? Ayon sa saligang batas, only one proceeding per year. Pag tinanggap ang complaint at ito ay finorward, that already begins, that is a proceeding. O pag ni-refer kay speaker, pag ni-refer sa plenaryo, yan na po ay isang proceeding. Ayon sa Korte Suprema. Ewan ko kung napanood ninyo yung press conference ng ilang at sa ating mga mambabatas. May mancha pala yung shirt ko. Na-conscious ako. So yun, nag-press conference sila tungkol sa kanilang mga reaction tungo dun sa order ng Senado na ibalik yung articles of impeachment sa kanila para i-certify nila na nag-comply sila doon sa 1-year rule. Na ayon sa saligang batas, isa lang ang ina-allow na proceeding per year. So, and take note of the term proceeding, ha? Hindi yan number of complaints, but the number of proceedings. So, ang problema, medyo yung explanation nila might be problematic. So, wag natin pangunahan. So, base dun sa kanilang, the press conference was attended by yung mga titindig ng mga prosecutors dapat for the impeachment. Kaya lang yung iba sa kanila yata ay hindi na makakabalik in the 20th Congress. So, ang mga dumating, si Congresswoman Luisto, Congressman Acop, Congressman Libanan, Gutierrez, Chua, Bongalon, Zamora, and Flores. So ang pagkakaintindi ko, si Congressman Jill Bongalon ay hindi po nagwagi sa huling eleksyon kung kaya't hindi na po siya makakabalik sa 20th unless kunin po siya bilang private prosecutor. So, okay, sabi ni Kid Wonder, ano po ang hindi clear sa remand na hindi naiintindihan ng mga prosecutors? Ang goal lang naman i-convict si VP Sara. Well, dun sa term na remand kasi, sa batas, it usually means to return to the original court for trial. Wala namang trial dito, which is why it's possible na nagiging confusing yun. However, the Senate did not use the word remand but instead chose the term to return for certification. Kumbaga, hindi naman nila kailangan na mag-diskusyon pa kung yun ang sinasabi nila, mag-meet sa plenaryo. Although, ang tingin ko dapat mag-meet ng ganon. Ang nag-press conference, take note, ay yung mga prosecutors. Hindi pa po umuupo bilang plenaryo at mukhang hindi na makakaupo ang plenaryo ng mababang kamara. Ayon sa pahayag ng mga kongresista dito, pansamantala ay hindi nila alam, ayon sa mga prosecutors, kung natanggap na ng SecGen ang notice o yung articles of impeachment na isinusoli ng Senado for certification. Instead, sinasabi nila, individually, they prefer to defer yung pagtanggap ng articles of impeachment, pero wala silang idea kung natanggap na ito ng SecGen. Malamang dito ay mag-rely sila sa tinatawag natin na legal fiction. As long as they don't know yet the situation, maaari muna silang mag-file ng motion for seeking clarification of the order of the Senate. Mayroon talagang motion for clarification sa rules of court
wala sa ano, which applies suppletorily to the impeachment proceedings. Pero usually, ang motion for clarification ay binibigay kapag may hatol by final judgment. Usually, yung mga resolution, yung patapos na. But nothing stops a counsel from seeking clarification para ma-execute nila ang isang order ng hukuman. So, yes, the motion for clarification can be done by the House. Ngunit, individually, they say that ang kanilang pribadong opinion, hindi opisyal na opinion ng House, kundi opinion ng individual na mga prosecutors ay ang pagbabalik daw sa Kongreso ng Articles of Impeachment ay hindi contained doon sa saligang batas and therefore unconstitutional daw yon. Gayon pa man hindi nila sinasabi na magpa-file sila ng kaso, ang bukod tanging kanilang aksyon ay itong isik ng clarification doon sa order. Lalong-lalo na yung order na magpahayag ang ika-20 na Kongreso, ang prosecutors ng 20th Congress kung interesado pa o itutuloy nila ang pag-prosecute dito sa impeachment case. Yun po ang pangunahing tinatanong nila. Pinapaklarify nila kasi sabi nila, paano kayo mag-uutos at paano namin tatanggapin yan kung ang 20th Congress ay hindi pa nag-exist. Right? But, meanwhile, in-explain naman nila upon questioning, tinanong sila ng isang reporter, ang sa tanong is, ano nga ba ang ginawa ninyo doon sa 3 impeachment complaints na nauna sa ika-4? So, ayon doon kay Attorney Zamora, yung 3 impeachment complaints daw ay ni-refer sa plenaryo. At doon sa plenaryo ay ikinonsolidate, may question mark siya doon tila ikinonsolidate yun. Or niripaso naman nila, ngunit yung 4th impeachment complaint ang inilunsad. Dahil sa 4th impeachment complaint, contained naman daw yung mga nilalaman nung 3 nauna. May issue yan, ha? So, bakit may issue yan? Itong nakikita kong emerging issue tungkol dyan. Ayon sa saligang batas, only 1 proceeding per year. Pag tinanggap ang complaint at ito ay finorward, that already begins, that is a proceeding. Pag naglipat, so pag ni-refer kay speaker, pag ni-refer sa plenaryo, yan na po ay isang proceeding. So pag tinanggap pa lang ni SecGen, hindi yan proceeding. Pero the moment na ilipat, yan po ay proceeding na. So that is already the impeachment proceeding ayon sa Korte Suprema. So ngayon, dahil 3 ang impeachment complaints, ang pag-refer ni SecGen kay House Speaker ay nag-umpisa ng 3 proceeding. Okay? Naintindihan niyo? Well, yun ang tingin kong i-argue ng OVP. 1 complaint equals 1 proceeding pag ito ay ni-refer na. So, even assuming na consolidated yung 3 complaints, sabay-sabay niyang ni-refer to the speaker and then to plenary, mayroong 4th impeachment complaint, which means there are at least 2 proceedings that began in the House. Okay? So, yung hindi po yung 4, hindi ko pa kinakount yung isa kasi 3 yung complaints na yun dahil hiwalay po ang trato nila dun sa 3 complaints. Kasi sabi ni R. Genoviva Tomlins, 4. Hindi po, kaya ako sinasabi yung 3 because of the 3 impeachment complaints went first to SecGen and required to be referred to plenary and then to the Committee on Justice. Yung 4th impeachment complaint arose from the House. So, hindi yan technically tinatanggap dapat ng SecGen, di ba?
kung ang House is considered the complainant. So, ang endorser / complainants niyan ay yung 200 plus congressmen. Okay. Okay lang, Ma'am Sus Mariosep. Huwag kayong mag-sorry. Okay lang naman. Hindi naman kasi kasalanan yung mag-guess. Diba? Unless yung may malis. Pero wala. Okay. So, next. So tingin ko magkakaroon ng issue dyan sa tatlong naunang impeachment complaints. Kaya po yan ay naging basihan ni Vice President Inday Sara sa kanyang pag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Mali po, Sir Amik. Sabi niya, yung iba, ang argument nila ay hindi pa na-refer sa Committee on Justice yung tatlong complaint. Well, kasama na rin po yun. Pero maliwanag niya kasi, the Constitution says limited to 1 impeachment proceeding per year. Andun din po yun dun sa rules nila. So, paano dinify ng Korte Suprema ang proceeding? Yung pag-refer. So, yung pag-move. So from the SecGen to the House Speaker, from the House Speaker to plenary, yan po ay impeachment proceeding na. Isang proceeding na po yun. Marami na po ang ang precedents na ganyan. Hi kay Adlian. Hi kay John Paul. Tama, sabi ni Maisog TV, maski consolidated yung 1, 2, 3, dalawang proceedings pa rin yan, isa lang dapat. Correct. So, hi kay Channel 47. Sabi ni JF, bakit kailangan sabpinahin si Inday Sara kahit binalik ito sa Kongreso? Kasi may jurisdiction na po ang Senado at hindi binabalik yung kaso sa House. Binabalik lang yung articles of impeachment para i-certify ng House na sumunod sila dun sa 1 proceeding per year rule. Hindi po binalik yung kaso, yung articles lang po. So tuloy yung kaso, kung kaya't kailangan pang issuean ng summons si VP Inday. Ang isa pang iniraise na issue ng mga kongresista ay bakit hindi sila magpe-present ng articles of impeachment at pahaharapin si VP Inday. Kumbaga, parang ang gusto nila ay mayroon katulad ng arraignment doon sa trial courts. Sabi kasi ng Senado, considered moot na yon dahil yung purpose kasi ng pagpresenta at babasahan ng articles of impeachment ang nasasakdal is para mag-acquire ng jurisdiction yung Senate Court over the person and the subject of the case. So kung hindi pa yan pero sabi ni SP Cheese, nung tinanggap na nang ni-refer na yung kaso to the Committee on Rules, doon na considered convened yung impeachment court, yung Senate Court, and doon po nag-umpisa na ang jurisdiction niya over the case and consequently over the person. So moot na yung parte na yon. Pero tingin ko baka ipa-clarify pa rin ng House. Okay. Next. Yun na yung tatlong issue. So, kung maayos ng Kongresong ginawa ng Senate, matuloy po bang impeachment? Wala po silang pwedeng gawin para ayusin. Kasi, ang sinasabi ng Senate is, nag-comply ba kayo sa 1 proceeding per year rule? 4 ang complaints. There are at least 2 proceedings nung may nag-transfer na sila, nung ni-refer na yung complaint. Hindi pwedeng mag-turn back ng time. Hindi pwedeng bumalik sa nakaraan ang Kongreso para ayusin yun.
Wala na. Hindi po yan maaayos. Okay? Nagawa na eh. Nung tinanggap yan at ni-refer yan sa plenaryo, nag-umpisa na yung proceedings. Wala pong 10-day order na nilabag. Ang sinasabi ni Senator Cheese, ni SP Cheese is, may 10 araw si VP Inday. From the time that she receives the articles of impeachment, she has 10 days to respond. So, ang problema, sabi ni Senator Cheese, wala nang oras, wala nang panahon, matatapos yung 10-day period na yan, sarado na ang 19th Congress or nakapag recess sine die na. Wala bang nagki-question sa legalidad ng case tungkol sa mga forced to sign dahil baka hindi sila bigyan ng budget, hindi ba pwedeng erase yon? Ang maaari pong mag-raise niyan ay yung mga kongresista na pinilit mag-sign. Sino ang mag-assert ng right? 'Di ba? Kasi sila yung nadehado doon. Sila yung nalapastangan yung karapatan. Kanilang karapatan ang violate. So dapat sila yung mag-file. So, unless, yun na nga, mayroong kang irrefutable na ebidensya na nakatanggap sila. So, nakatanggap ha, dapat, pwede rin naman siguro natin kasuhan, tama ka naman doon, but I think in that sense, kailangan natin ng evidence. Okay. Frequently asked question. Pag nakita nyo po ang katanungan na to, ito yung isasagot ninyo. Okay? Tatawid ba ang impeachment proceedings from the 19th to the 20th Congress? Yes. Kasi sinabi na po yan ng Senado. Tatawid from the 19th to the 20th. However, pagdating ng 20th Congress, maaari pa rin mag-meet sa plenaryo o mag-convene ang Senate Court para mag-decide kung ito po ay susundin. The 19th Congress cannot bind the 20th, even if the Senate is a continuing body. So maaari sa 20th Congress mag-convene yung Senate Court pero mag-decide sila na hindi mag-survive yung impeachment case. So, hindi pa natin alam kung tatawid yan or hindi. Maaari pa rin silang mag-decide later on, even if the 19th Congress ay nag-signify na tuloy-tuloy na ito. Kasi nga, humingi sila ng clarification or ng certification or manifestation from the House kung interesado ang 20th Congress, hindi yung present one, na ituloy, i-manifest yung na ituloy ang pag-prosecute sa kaso. Naintindihan ko naman kaya paulit-ulit yung mga katanungan kung tatawid ito ay dahil maaari pang gumawa ng desisyon ang 20th Congress. Pero sa 19th Congress, tila gumawa na nga sila ng desisyon at ang desisyon nila ay maaari itong tumawid. Okay. Tama. Sabi ni Albrecht, nag-file si Attorney Torion ng kaso sa Supreme Court. Actually, dinagdag niya. Nag-file na siya noon pa. Sandali. Ayun.
Dali lang ha. Nahanap ko yung kodigo ko dyan. Yan. Supplemental petition ang final, ni Attorney Torreon dahil mayroon na silang kaso na ihinain even before this. Ayan. Certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with prayer for the issuance of temporary restraining order and writ of preliminary injunction. So,